Hello po mga kapatid, muli sumati ng kapayapaan po ng Diyos at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, salamat po sa Diyos sa walang sawa niyo pong panonood at pakikinig sa mga video ko po. Alam ko po, lahat po tayo ay iisa ang layunin at ang minimithi natin yung pong katotohanan ng Diyos na siyang kaligtasan po ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Marami po kasi nangyayari ngayon talaga sa MCGI. Diyan po sa iglesia na pinanggalingan po natin. Kung saan mga kapatid gumugol po tayo ng dekadang mga taon. At hindi po bibiro yung ating mga ininvest dyan mga kapatid. Hindi naman kasi pera lang po ang investment. Sa totoo lang po mga kapatid, masakit po sa kalooban yung nangyayari po ngayon. Alam nyo po, marami pong mga kapatid ngayon ang padami ng padami yung mga kapatid na nagme-message sa akin na matatagal po sa iglesia. Merong kapatid, 1995 pa. 1995 pa na anib, meron mas matagal pa. As in, mas matagal pa, 80s pa. So, ang ibig lang pong sabihin mga kapatid, yan po ang sinabi ni Brother Eli nung pong siya'y nabubuhay pa. Mga kapatid, huwag niyo pong ikalungkot kung merong mang naaalis sa ating samahan, sabi po ng kapatid na Eli. At kung ang mga naaalis po sa ating samahan, paisa-isa, padala-dalawa, kahit marami pa yan, pasampu-sampu. Kung ang kanilang record sa iglesia ay hindi maganda. Pero kabahan na kayo, sabi ng kapatid na Eli, pagka ang umaalis sa atin, laksa-laksa, pamilya, langkay-langkay, tapos yung kanilang pananampalataya ay hindi questionable, pati yung kanilang mga ipinaglingkod sa iglesia. Kaya ganun po. Kaya kanina nakausap ko na naman yung kapatid na na apo ng mga matatandang kapatid. Hindi po ito si Brad CJ Perez. Shout out po kay Brother CJ Perez at saka kay Sis Owie Perez. Si Brother CJ Perez po mga kapatid, sa inyo pong mga kaalaman, ay po ito, apo po ng kapatid na Nicolas Antiporda Perez na nagpasimula ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. At doon po naanib yung magulang ng kapatid na Eli Soriano. At hanggang sa mamatay si Brother Nicolas Antiporda Perez, ay nanatili po ang kapatid na Eli Soriano. Sa kasawiang palad, wala pong pinatungan o napatungan ng kamay o naipagtagubilin upang maging kahalili sana ng kapatid na Perez sa pag-akay. Alam niyo po mga kapatid, dahil sa pag-ibig ni Brother Eli sa kanyang nanay, alam nyo naman po ito, yung kwento ni Brother Eli sa mga matatandang mga kapatid. Dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang magulang, na pilitan si Brother Eli na akayin sila at yung ibang mga kapatid. Kaya po mga kapatid, ang sabi nung iba,
gusto mo lang magtayo ng iglesia. Ako wala po akong plano or balak man lang na magtayo ng iglesia, mga kapatid. Dahil yung pong iglesia na itinayo ng Kristo ng Diyos, hanggang ngayon po, nakatayo po yun. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig dito. So, ang iglesia po ng Diyos na itinayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa bato ay nakatatag po yun, mga kapatid. Wala po tayong kailangang itayo. Sabi nga ng kapatid na Soriano sa kanyang pangangaral, ang kailangan lang natin umanib. Meron pong nag-chat sa akin kanina, mga kapatid. Ang sabi po nung nag-chat sa akin, bula ang propeta daw po si Brother Eli. Alam niyo po ang sagot ko po dun sa nag-message sa akin. Mali ka dyan. Hindi bula ang propeta si Brother Eli. Dahil hindi naman siya propeta. Paano siya magiging bula ang propeta kung hindi naman siya propeta? At hindi nagpakilala si Brother Eli na siya'y isang propeta. Manapa ang sabi ng kapatid na Eli, siya'y isang sugong tagabasa. Sabi ng Biblia sa Apokalipsis 1, at 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Meron pong sinasabi sa Biblia na mapalad ang bumabasa. Tandaan po natin, mga kapatid, ang nakasulat po dito is singular. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula. Meron po talagang sinasabi sa Biblia na mapalad ang bumabasa. Kaya po, wala pong sinasabi si Brother Eli, wala siyang claim na siya'y isang propeta. Siya'y isang tagabasa lang na isinugo ng Diyos para sa ating henerasyon. Ngayon, dun sa mga nagpapasama kay Brother Eli, na si Brother Eli ay masamang tao, si Brother Eli ay ganito, si Brother Eli ay ganon. Kagaya nung bulag na pinagaling ng Panginoong Jesucristo, pinadilat yung kanyang mata. Sumamba ka sa Diyos, sabi ng mga saserdote, mga parisit, mga skriba. Hindi sa taong yan. Lulatin mo ang Diyos, huwag yung tao na yan, dahil yung tao na yan, masama yan. Etc. Ang sabi nung bulag, kung siya'y masama, hindi ko yun nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko. Dati akong bulag, ngayon nakakakita ako. Ganyan lang din ang lagi kong sinasabi, mga kapatid. Paulit-ulit sa mga mga video ko, kahit bali-baligtarin niyo po ang mga tanong po ninyo, iisa lang po, mga kapatid, ang akin pong maisasagot po sa inyo. Ano po ang maisasagot ko po sa inyo? Kagaya po nung sagot ng bulag, kung siya'y masama, hindi ko yun nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko. Dati akong bulag. Ngayon nakakakita ako. Dahil dun sa tao na sinasabi niyong masama. Kaya po ganun, sabi nga nung isang kapatid na kausap ko, kasi ikaw mismo meron kang personal na nakasama mo kasi si Brother Eli. So, meron kang personal knowledge kung gaano siya kabuti.
kung gaano siya makisama. Yung pong pakikisama ni Brother Eli, mga kapatid, hindi po kaplastikan. Hindi po kagaya ng pakikisama ni Daniel Rason. Akala niyo po mga kapatid, okay yung mga KNP? Hindi po sila okay. Sila po mga kapatid nag-aaway-away. Bago po mamatay si Brother Eli, sinumbong po ni Sunny Catan si Brad Josel kay Brother Eli. Ang sumbong po niya, Brad Eli, itong si Brad Josel, hindi yan nakikinig kay Kuya. Hindi niya nire-respeto si Kuya. So, nagpatawag ng meeting yung mga KNP, mga kapatid. At andun si Daniel Rason. Hindi po alam ng mga KNP na nakamonitor din si Brother Eli during that time. Alam niyo po, malungkot si Brother Eli sa narinig niya. Kaya nga po ang sabi ng kapatid na Eli, umaasa siya sa Diyos. Yung pag-asa ng Diyos na aakayin ng kapatid na Daniel ang kapatiran sa katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi po yun ang nangyari. Bakit? Lumihis po si Daniel Rason, mga kapatid. Kung papaanong mga kapatid, lumihis si Haring Saul, kaya siya itinakwil ng Diyos. Sino ba si Haring Saul? Si Haring Saul po ang kauna-unahang hari ng Israel. Kaya po ganun mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi ng iba maka-Brad Eli daw ako. Hindi po ako maka-Brad Eli. Sabi po ni Brad Eli, mga kapatid, huwag po ninyong isasalig ang inyong mga pananampalataya sa akin. Sabi ni Brother Eli, dahil pagka po isinalig po ninyo ang inyong pananampalataya sa akin o sa amin, pag nagkamali po kami, pwede pong maapektuhan ang inyong pananampalataya. Pero pagka isinalig nyo po ang inyong pananampalataya sa Diyos, magkamali man kami, hindi po maaapektuhan ang inyong pananampalataya. Akala nyo po mga kapatid, wala akong alam kung doon sa mga sinasabi ng iba na ipinupukol nila kay Brother Eli. Baka nga mas marami pa akong alam kesa sa inyo. Yan ang tinitiyak ko. Pero ang sabi ko nga, kung paanong sinambit nung bulag ng may buong pananampalataya, yung kanyang nararamdaman, sabi niya, kung siya'y masama, hindi ko yun nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko. Dati akong bulag, ngayon nakakakita ako dahil sa taong sinasabi ninyong masama. Kaya po mga kapatid, kung ano man po ang mga issue na ipinupukol kay Brother Eli, tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Kayo po ang makakasagot po niyan. Nung sumampalataya po ba kayo mga kapatid sa mga pangangaral ni Brother Eli Soriano, naging masama po ba kayong tao? O naging mabuti po kayong tao? Kasi po, kung ako po ang tatanungin, naging mabuti po akong tao mga kapatid. Dahil sa pagsampalataya ko sa aral at salita ng Diyos na ipinangaral ni Brother Eli. Tandaan po natin, kahit mga apostol nagkakamali. Meron pong senaryo sa Biblia na nakasulat sa gawa ng mga apostol, nag-away-away po ang mga apostol, mga kapatid. Nagkaroon sila ng hindi kakaunting usapin. Kaya ang sabi ng Biblia, itong si Santiago na pinuspos o puspos ng Espiritu Santo ay tumindig at nagwika. Huwag na nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Na wag natin silang atangan ng mabibigat na bagay ng aral ng pagtutuli, kundi
Iaral natin sa kanila na sila'y mangagsiilag sa mga bagay na inialay sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa bidigti, at sa pakikiapid sa Espiritu Santo. Kaya yun po mga kapatid, maraming nagtatanong kasi, saan mo naman dadalhin ang mga kapatid? Wala po akong pagdadalan mga kapatid dahil hindi naman po ako ang magdadala. Mga kapatid, ang magdadala sa atin, mga kaluluwa sa kaligtasan, ay ang Kristo ng Diyos. Ang sabi po ng Kristo ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya po, ang pananalig po natin mga kapatid, yung pong pag-akay ng Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo po mga kapatid, ang sabi po ng Biblia ang sabi po ng Panginoong Jesucristo dun sa babaeng Samaritana na dumarating ang panahon at ngayon nga, dumarating ang araw at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Lalo na po ngayon mga kapatid, nakikita po natin yung mga irregularities, mga katiwalian, at kalapastanganan at katampalasanan ng pamunuan ni Daniel Rason, mga kapatid. So, ano po ang sabi ng Biblia? Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at upang huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Kaya, sabi nga ng Biblia, kanina po kasi, abang may mga ginagawa po ako dito, nagko-contemplate po ako doon sa pinagsasabi nung kahapon. Alam nyo po mga kapatid, tama naman po siya, bobo naman po talaga ako. Totoo po yun, bobo po ako mga kapatid. Wala naman pong wala naman pong usapan po doon. Sabi nga po ng Biblia sa unang Korinto 1:27, nakasulat po ganito. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. Sa 1:26 ng unang Korinto, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag ng Diyos, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Totoo naman po yun mga kapatid, na bobo naman po talaga ako. Wala naman pong pagtatalo po doon, katunayang bobo po talaga ako. Hindi ko naman po napagtapos yung college ko. Kaya ganun po mga kapatid, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya ito pong pamimintas ni Daniel Rason sa akin na mas magaling siya magsalita. Natural, syempre ikaw broadcaster ka. Na mas pakikinggan ka, natural. Dapat lang, dahil ikaw yung
pinagkatiwalaan, hindi lang ng Diyos, hindi lang ng kapatid na Eli, kundi ng kapatiran. Vox Populi, Vox Dei. Kaya, yun po mga kapatid, ang nakakalungkot lang po mga kapatid, yung pong pangmamaliit ni Daniel Rason sa mga kapatid na mahihirap. Hindi po kasi matanggap ng aking budhi na sasabihin ni Daniel Rason na yun bang iyong iniabuloy ay makakapagpatayo o nakapagpatayo man lang ng poste ng La Verdad. Yung pong La Verdad Christian School ay eskwelahan ng MCGI na pinalalakad that is being run by the Members Church of God International. Hindi po ni Daniel Rason or hindi kahit ni Brother Eli. And meron pong subsidy na nakukuha ang La Verdad Christian School from the government. Yun po ang katotohanan po dyan mga kapatid. Kaya po nakakalungkot po dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nagsipagulog sa kabangyaman, bukod tangi itong dukhang babaeng bao, sapagkat inihulog niya yung buong ikabubuhay niya. Marami pong mga mahihirap na mga kapatid ngayon, mga kapatid, na isang kahig, isang tuka. Pero dahil sa pananampalataya nila na kahit 10 piso, kahit 5 piso lang yung kanilang may iaabuloy, kung iaabuloy nila na may buong pananampalataya, malaki ang magagawa noon. Kaya lang po, mga kapatid, sa liderato ni Daniel Rason, parang hindi po parang sa liderato ni Daniel Rason, inahamak po niya itong mga maliliit na mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, merong nag-message sa akin. Ang sabi niya, brother, sana wag kang manghihimagod sa pagsasalita mo. Noong mabasa ko yung message niya, parang merong kumirot sa kalooban ko na hindi po pwedeng ako lang yung magsasalita mga kapatid. Kaya sabi ko doon sa kapatid, hindi lang naman ako ang magsasalita, hintayin nyo lang, merong mga lalabas na mga kapatid na magsasalita at mas reliable sa akin. Kung yung iba ayaw maniwala sa akin na sinungaling daw ako, sabi nga ng kasabihan, to my enemy, I do not need to explain because they will not accept my explanation because they are my enemy. To my friends, they will not accept my explanation as well because they are my friends. They don't need explanation. They don't need any explanation. Kaya maraming mga kapatid ang nagme-message sa akin kanina. Meron akong ka-video call na kapatid. Yung una, yung kapatid na isa sa mga matandang kapatid. Panahon pa ng kapatid na Perez. Naka-video call ko po, mga kapatid. Yung isa naman, isang kapatid na relevant din sa iglesia, nagkausap kami. Sabi ko, kaya pala si kapatid na ganun, kinukulit-kulit niya ako na tulungan ko siya kay Brother Eli. Nabuo yung mga tanong ko, why? Minessage ko yung kapatid kanina, sabi ko, kapatid, mahal kita sa tunay na kahulugan ng pangalan. Ngayon ko lang na-realize yung urgency ng
Kaya gusto mong ilapit kita kay Brother Eli. Sabi kong ganyan, doon sa kapatid. Humingi ako ng pasensya sa kanya kasi unang-una natatakot din ako. Baka pagka ilapit ko siya kay Brother Eli, ako naman ang pag-initan ng kung sino. And true enough, totoo nga yung aking mga hinala. Ganun pa man mga kapatid, nangyari na po ang mga dapat mangyari. Ano po ang sabi ng Biblia ngayon? Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga damay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Mga kapatid, alam niyo po, marami pong nangyayaring kababalaghan sa pamumuno ni Daniel Rason kahit noong buhay pa si Brother Eli Soriano. Yan po hindi po alam ni Brother Eli Soriano, mga kapatid. Bakit? Dahil nasa Pilipinas po si Daniel Rason, si Brother Eli nasa Brazil. Ngayon, ang sinasabi ng iba na si Soriano ang may pakana ng korupsyon sa iglesia. Wala pong kinalaman mga kapatid si Brother Eli. Yan po ang katotohanan. Wala pong kinalaman sa mga korupsyon si Brother Eli. Bakit? Saksi po ako mga kapatid nung nasa Singapore po kami. Wala pa po tayong gawain nun na massive ng pagpapalaganap ng Diyos. Hindi pa po nakakapunta ng Brazil nun. Ang sabi po ni Brother Eli ang nandun po, si Resty Reyes, si Efren Baking, si Sunny Catan, si Brad Josel, nasa Amerika po siya nung time na yon. Ang sabi ni Brother Eli, meron akong kailangang bayaran. Malaki, sabing ganyan ni Brother Eli. Sa tingin mo, Brad Resty, sabi ni Brad Eli, magkano ang makukuha natin na maitutulong ng mga kapatid sa Middle East? Nagbigay ng figure si Resty Reyes. Ganon din si Brad Efren, si Efren Baking, si Sunny Catan. Tapos pinatawagan si Brad Josel kung magkano ang pwedeng erase na pera na maitutulong ng mga kapatid sa North America. So nagbigay sila ng kani-kanyang figure sa mga dako na kanilang pinamamahalaan sa Australia, sa Europe, sa Asia, Oceania. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ni Brother Eli, kulang pa rin pala. Sa bagay, mabalitaan ko lang na maayos ang pananampalataya ng mga kapatid. Malaking tulong na yun sa akin. Yun po ang katotohanan mga kapatid. Narinig ko po yun. Hindi ko po narinig second hand. Narinig ko po yun first hand kay Brother Eli. Kaya yung pong sinasabi nila na si Brother Eli ang utak ng mga korupsyon. Hindi po mga kapatid. Nakita po natin at ako po mismo, ako po mga kapatid, yung pong tindero ni Brother Eli sa Singapore. Kaya tuwang-tuwa si Brother Eli pagka naubos na yung first batch ng paninda namin. Alam niyo po yung China bag, yung parang sako, yung pinakamalaki po. 2 ganun po bit ko. Awa ng Diyos mga kapatid, marami akong naging mga kaibigang mga domestic helper na mga Pilipino sa Singapore. Meron po akong mga naging kaibigan na mga restaurant owner sa Lucky Plaza sa Singapore. Ang sinasabi nila, mga karamihan, mga Ilonggo. Ang sabi nung isang restaurant owner, pangga, sabing ganyan. Pangga po ang tawag sa akin. Pagka may uhuhuli sa yung pulis, ang sabihin mo, pinapadeliver ko. Order yan
na dahil merong birthday. Pagka inanapan ka ng ituro mo itong pwesto ko, itong restaurant ko. Alam niyo po mga kapatid, kinukwento ko lahat kay Brother Eli. Kaya si Brother Eli tuwang-tuwa po siya sa akin. Sabi ko nga po kay Brother Eli, Brother Eli, palagay niyo po maliligtas po yung mga yon? Sabi ko pong ganyan. Kung yun ngang si Rahab, yung sugo ng sugo, tinago niya. Sugo lang ng sugo yun sabi ganyan ni Brother Eli. Nasulat yun sa Biblia, ibig sabihin nagkaroon ng significance si Rahab, mga kapatid. Kaya natuwa ako nung sinagot ni Brad Eli yun. Tapos marami po akong naging mga kaibigan. Meron po akong kaibigan na parang kanya-kanya po kasing grupo yung pong mga Pilipino na sa Singapore. Kanya umpuk-umpukan po sila. Meron po akong isang naging kaibigan doon na naging nanay-nanayan ko na ang sinasabi, pagka anak na po yung tawag sa akin Pagka anak alanganing oras na, 3:00 na, ganyan. Marami ka pang paninda. Dalin mo sa akin yung mga paninda mo. Sabing ganyan, akong bahala. Maraming pagkakataon na ganun po. Pagka 3:00 na, binibigay ko na po sa kanya yung mga paninda ko. Po siya? Kumbaga sa mamasangang tawag sa kanya. Dahil karamihan ng mga umpok-umpok na mga Pilipino, po niya, kilala po siya. Pagka binebentahan niya po, hindi na kinukuha yung mga sukli. Pati po yung mga sukli, ibinibigay sa akin. Siyempre po, ibibigay ko po yung mga sukli dun sa nanay-nanayan ko po na yon sa Singapore. Sabi po nung tao na yon, hindi, sa'yo yan anak, sabing ganyan. So, pagka magre-remit po ako kay Brother Eli, pati po yung mga sukli, binibigay ko po kay Brother Eli. Ang sabi po ni Brother Eli, ba't mo bibigay sa akin yan? Sa'yo binigay yan. Hindi po, sa inyo rin po ito. Sabi kong ganyan, nagtitinda lang po ako. Hindi sa'yo yan, itago mo. Sabi po ni Brother Eli. So, sa madaling salita mga kapatid, nakita ko po si Brother Eli na nagsisikap. Siya po mismo nagluluto sa Singapore. Tapos bibigyan niya po kami ng allowance kasi mag-aabuloy po kami. Kinukwenta ko, sabi ko, kung lahat kami bibigyan ng ganitong halaga, sabi ko, magkano na lang yung matitira kay Brother Eli? So, sa ganung paraan mga kapatid, ako mismo makakapagpatunay na hindi po masamang tao si Brother Eli. Kung masamang tao siya, bakit pa siya magluluto? Ba't siya pahihirapan yung sarili niya? Hindi po siya nag-uutos mga kapatid. Isang time nga na napagalitan niya ako dahil magkaiba po mga kapatid yung bahay na inuupahan ni Brother Eli at saka yung bahay na inuupahan para po sa pamilya ni Daniel Rason, mga kapatid. Ang layo po nun, siguro from Convention Center hanggang sa may Balangkas, San Matias or Campo Libas, ganun, sa San Fernando. So, merong isang SPBB na late po ako na pagpunta dun sa bahay ni Brother Eli. Dahil inasikaso ko po muna yung pagkain, basta inasikaso ko po muna yung lahat ng dapat kong asikasuhin dun sa bahay kung nasaan yung pamilya ni Daniel Rason. Kasi po silosa nga po itong nanay po ni Daniel Rason na impacta, mga kapatid. So, pagdating ko po doon, talagang pinagalitan ako ni Brother Eli. Sabi niya, bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na ikaw lang ang inaasahan ko ngayon na tutulong sa akin? Alangan namang ang mga kasama po kasi niya nung time na yon,
mga KNP lang po. Dahil pag sa Singapore po kasi, tatlong 90 days, ibig sabihin, paano ba? 90 days ka lang, hanggang 90 days lang yung maximum na pwede kang mag-exit sa Malaysia, sa Johor Bahru. So, pagka natapos mo na yung 90 days, which is equivalent to 3 months, uuwi ka na talaga ng Pilipinas. So, wala pong kasamang iba si Brother Eli. Ang nandun po, si Resty Reyes, yung pong asawa niya, si Baby Reyes, tapos si Efren Baking, sino pa ba? Basta mga KNP po yung ibang mga kasama po niya. Pinagalitan po ako ni Brother Eli. Alangan naman, utusan ko yung mga KNP. KNP yun, alangan naman uutusan ko. Sabi ko, lalong tumaas yung pagtingin ko at paggalang ko kay Brother Eli. Sabi ko, grabe si Brother Eli. Siya yung leader, tapos hindi niya pwede o hindi niya kayang utusan yung mga KNP niya. Sabi ko, grabe itong leader na to. Kaya, lalo pong na-earn ni Brother Eli yung pong aking pong respeto at tiwala. Tapos, hindi po ako mahilig magpaliwanag. Tinitingnan lang ako ni Brother Eli habang pinagagalitan niya ako at nakatingin lang din po ako sa mata niya. Maya-maya, bilisan mo, kumilos ka na, sabing ganyan. Marami pa tayong gagawin. Malilate na tayo sa order ng mga kapatid sa lokal. Sa Singapore po yun. Ang lokal po nun ng Singapore nasa River Valley pa. Yung pong ilalim ng lokal, nightclub po mga kapatid. Tapos second floor, yun na yung lokal. Sa River Valley Road. So, bakit ko po ikinukwento ito mga kapatid? Dahil yung pong iba mga nagsasabi, maka Brother Eli yan, etc. Si Brother Eli, si Bes, si Soriano, bula ang propeta yan. Mga kapatid, wala pong claim kailanman si Brother Eli na siya'y isang propeta. Hindi rin po siya nag-claim na siya'y isang apostol. Wala po siyang claim. Manapa, isa lang siguro ang sinasabi niya, siya'y isang sugong tagabasa. Tagabasa lang po siya mga kapatid. Kaya ganun po, ang masasabi ko lang. Doon po sa pagbabasa niya ng mga salita ng Diyos sa Biblia, yun po yung ating sinampalatayanan. Bakit? Napakarami mga kapatid na nagbabasa din. Maraming nagbabasa din ng Biblia, dala-dala Biblia. Pero naging mabuti po ba tayong tao? Sa pangangaral po nila, sa paggamit nila ng salita ng Diyos sa Biblia. Kaya yun po ang akin pong masasabi. Ngayon po, tanungin po natin ang ating mga sarili. Nung po bang pinakinggan natin si Brother Eli at sinampalatayanan natin yung kanyang binabasa na mga salita ng Diyos sa Biblia, naging masama po ba tayong tao? O naging mabuti po tayong tao? Ako po, personally, masasabi ko, naging mabuti po akong tao at marami akong natutunan kay Brother Eli. Kung paano makisama sa kapwa-tao, kung paano makikisama sa mga kapatid. Kaya po mga kapatid, yung mga kapatid na dinistinuhan ko, mahal po nila ako. Marami pong nagme-message sa akin na mga kapatid na mga nadistinuhan ko. Yung iba nga, sinabihan ko na wag po kayong manonood ng live ko, baka po masuspindi kayo. Merong mga ibang mga kapatid na hindi naman po kami natatakot kahit suspindihin po nila kami. Alam po namin wala naman ng bisa yung pagsususpindi nila ngayon at saka yung pagtitiwalag. Kasi bakit mga kapatid? Wala na po. Nilayasan na po ng Diyos yung pamumuno ni Daniel Rason. Bakit? Dahil ma-pride po siya. Mataas po siya. Kung papaanong nagmataas si Satanas, si Lucifer, na maningning na tala sa umaga. Tandaan po ninyo, si Lucifer po is
bright morning star na sinasabi po ng Biblia. Maganda po siya. Wala po siyang kasing ganda, pero nagmataas po siya, mga kapatid. Ganyan din po ang nangyayari ngayon kay Daniel Rason, mga kapatid. Sabi ko nga po, madali lang naman Hindi naman dapat umantong sa ganitong kalala na mga pangyayari. Yung dapat sana ay mangyari. Kung siya ay hindi pumanig at nakinig dun sa kanyang sinungaling at impaktang nanay na walang iba kundi si Beth Rason. Tanungin mo, Beth Rason, isa na lang yung buhay mong kapatid ngayon. Tanungin mo siya, si Brad Narsing Soriano. Tanungin mo siya, ano ang sabi ni Brad Narsing Soriano nung nag-uusap-usap silang mga matatandang mga kapatid? Totoo naman na masama ang ugali ni Beto. Beto po kasi ang tawag nila kay Beth Rason. Kapatid niya po mismo yun Ano po ang sabi ng ibang mga matatandang kapatid na nandoon? Na kilala talaga personal si Beth Rason. Masama naman talaga ang ugali niyan. Kaya kilala po yan. Kilala po. Hindi nyo po akala nyo po pagka nagpapapicture kayo, masaya po siya. Masaya lang po yan kung meron kayong iaabot na pera o kaya bagay na may halaga. Pero kung ang ibibigay nyo lang t-shirt, sabon, kakantsawan lang po kayo. Sasabihin lang niya, ito lang. Nung galing po ako sa Taiwan, yung pong kaibigan ko doon na si Brad Amiel Pascual, yung manggagawa, sabi niya sa akin, bibili ako ng konting mga pampasalubong, ibigay mo kaila mami, sabi niya ganyan. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako noon nung binalita ko doon sa impaktang nanay ni Daniel Rason na merong pasalubong galing doon sa kapatid. Noong pong, dalawang plastic, may kalakihan naman po yung plastic bag. Tapos nung binigay ko, ito lang, nagdamdam yung kalooban ko. Pero po yun, maraming ganong istorya, mga kapatid. Yung iba nagsasabi, sinisiraan ko lang, naninira lang daw ako. Okay lang yan kung ayaw nyo maniwala. Unang-una, sino bang nagsabi na manood kayo sa live ko? Wala naman ako sinasabi na manood kayo ng live ko. Ang katunayan, pinagbabawalan nga kayo ni Daniel Rason, ang leader ninyo, na manood sa mga live ko. Kaya ganun po, mga kapatid. Ngayon, ang concern ko, yung mga kapatid na bahagi ng bayan ng Diyos na sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Dahil marami po, mayroon pong nagtayo ng mga kanikanyang mga iglesia na ang sinasabi mga lang daw ni Brother Eli yung pinakikinggan, pero may mga abuluyan silang ginagawa. Mga kapatid, tandaan po natin, sabi po ni Brother Eli, pagka merong mga involved na pera, naku, muna kayo. Tiisin nyo na lang muna, mga kapatid. Meron pa nga akong nalaman na kung marami siyang file na download, na save na file ni Brother Eli na pangangaral, ibinebenta niya. Alam niyo po, mga kapatid, sabi ni Brother Eli, yung Biblia, mga kapatid, ano naman po ito? Accessible. Wala kayong Biblia, mag-download kayo ng application sa inyong mga cellphone. Yung Biblia mismo, mga ngaral, mga kapatid, babasahin lang po natin. Sabi ni San Pablo, datapot kahimat kami
o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil. Katakwil-takwil po mga kapatid, ang sino mang mangangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa ipinangaral ng mga apostol. Kaya po ganun mga kapatid, meron po tayong gabay sa Biblia na sinabi ni Brother Eli. Marami pong paraan para po sambahin natin ang Diyos. Magulang ka, ginampanan mo ang iyong katungkulan sa iyong mga anak, pagsamba yun sa Diyos. Alam ko merong gustong umakyat. Ayan, invite ko si Brother Wally Billones. Brother Wally Billones from Local of Texas, USA, kung nandito ka po, meron akong sinend na invitation sa inyo. Alam ko gusto nyo po, inihintay nyo po ito na mag-live ako. Gusto nyo pong umakyat. Meron po akong sinend na invitation po sa inyo. Accept nyo po, Brother Wally Billones. Abang inihintay natin ang approval ni Brother Wally Billones. Nakita nyo po, Brother Wally Billones? Ang invitation ko po. Magbabasa po muna tayo. Brother Badong, ingat po tayo sa mga nag-aaya pa sa atin gaya po ng nasa comment kanina. Salamat po, pagpalain nawa po kayo palagi, Brad Badong. Salamat po sa Diyos. Sabi ni Sister Belona, good AM PM po. Sabi ni Brother Royce Z, mapagpalang araw po bro. Sabi ni Brother Rodolfo Bitoy Senga, hi Sis Belona. Yes, may live ang MCGI Cares Exiters. Sabi ni Brother Joey Gregorio from Paris, France, na na po to, Ototiwalag. Bonjour po, Brad. Igalang natin si Bes, sabi ni Brother Wally Billones. Sabi ni Brother Roger Gonzalez, good eve, bro, watching from the Baliches. Tapos, sabi ni Sister Daniela Mondragon, no matter what, kay Brad Eli, marami akong natutunan at nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Amen. Sabi ni Brother Tom Gabriel Cuando, good day po bro. Sabi ni Brother John Michael Gakusana, mga kasama, yung dumadalo sa MCGI Scares ngayon, mga tulog na. Good evening po, Brad Badong. Watching po sa office from Brother Alexis Betko. Tama ka, JR Badong, tungkol kay Brother Eli. Sabi ni Brother Rodolfo Senga. Sabi ni Brother Orly Daluyo, huwag atangan ng mabibigat na bagay. Patarget na lang sa kautos na di naman iniutos. Correct. Sabi ni Sis Agnes Cordo, Amen, bakit kasi ang mga kapatid hanap ay tao? Sabi ni Brother Jepoy, Marayag Tasara, gandang araw, Brad J.R. Badong. Likewise po. From Sister Leia Bendelin Anwada, di pa din po ba tapos TG nila until this time? Sabi ni Sister Belona, sinabihan ka ng bobo, siya ba matalino? Sabi ni Brother Rodolfo Bitoy Senga, Sis Luz, my mentor, my principal, get out. I'm sure get out now. To be poor is great to God. Unang Korinto 1:19, sabi ni Sister Belona, as man of God, being rich is scratch with God. Sabi ni Brother Bitoy, I testify now, Brother J.R. Badong has the spirit of former prophets. Kinikilabutan po ako, Brother Bitoy. Ayoko na pong basahin. Pasensya na po kayo, Brother Bitoy. Ano pa ba? Sabi ni Sister Lily Emotera Vlog, good evening po. Likewise po.
Sabi ni Daniela Mondragon, kabaligtaran ni Koya, kinamkam na ata lahat ha. Ayun po. I always love in impacta na pokpok. Ano po ang kabuhayan ni Yuli ngayon? Hindi ko po alam kung ano po ang kabuhayan niya, kapatid. Mas maganda siya po ang tanungin nyo. Sabi ni Brother Orly Daluyo, dukhang pantas na lalaki. Nakita ko naman na talagang dukha naman talaga si Brother Eli. Nung nagpapasimula siya. Sinampalatayanan mo din po ba, Brad, ang naging paksa ni Bes na mas mapalad ang taong makakita kay Soriano kaysa Panginoong Jesucristo? Hindi ko po natatandaan kung meron pong paksang ganyan, kapatid na 1010 Lab. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng puso. We can agree na mabuti ang inaaral ni Bes, but there is a thin line for him to be accountable as well sa mga irregularities and corruption that was started during Bes time. Kaya nga, nagsidami ang mga unexplained wealth na pinag-aagawan nila. Yes, he is already dead and he cannot defend himself anymore. But that does not mean na he is innocent. As I've said sa mga previous video ko, meron pong paghuhukom si 1010 Lab. And na-explain ko naman yan sa inyo personally dahil nung nag-video call tayo, I'm hoping na maliwanagan po kayo dun sa pagpapaliwanag ko po sa inyo noong pong nag-video call po tayo. Ngayon, kung meron pa po kayong mga doubts, bahala na po ang Diyos doon. Unang-una, patay na po yung tao. At sabi nyo nga po, ang Diyos lamang ang we cannot agree. We can agree na mabuti ang inaral ni Bes. Siguro, yun lang po ang masasabi ko. If you agree na mabuti yung inaral ni Bes at naging mabuti po kayong tao, kung ano man yung naging kasamaan niya or mga naging kasalanan niya, ipagpasa Diyos po natin, mga kapatid. And we can never go wrong. Hindi po tayo mapapasama. Tandaan niyo po, hindi po natin po pwedeng kantiin yung pinahiran ng Diyos. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos kay Haring David, huwag mong gagalawin siya sapagkat siya'y aking pinahiran. Yun po ang sabi po ng Diyos kay Haring David. Patungkol kay Haring Saul. Kaya po, meron pong babala ang Diyos sa Biblia na patungkol sa mga pinahiran niya. Alam niyo po, yung pong mga pinahiran ng Diyos, sumamaman sila, lumihis man sila, wala po tayong karapatan na galawin sila o gawan sila ng masama. Kahit basahin niyo po ang Biblia, mga kapatid. Kaya yun po ang sinasabi ko Doon po sa kaibigan ko manggagawa. Kasi baka magalit ang Diyos sa akin pagka ginalaw ko sila. Meron po kasi akong batayan sa Biblia. Sabi po kasi nung mga nagtatanong, bakit ngayon ka lang nagsalita ng ganyan, etc., etc. Meron po kasi akong batayan sa Biblia. Kaya nga po ang pangako ko sa Diyos, dadalhin ko hanggang kamatayan yung aking mga nalalaman. Bakit? Sabi kasi ng Diyos, huwag mong gagalawin siya sapagkat siya'y aking pinahiran. Sabi kay David, huwag galawin si Haring Saul. Kahit naging masama, kahit naging suwail, si Haring Saul, pinagbilinan pa niya si David na huwag gagalawin si Haring Saul. Kaya po ganun, mga kapatid. Ngayon, baka tanungin nyo, bakit ngayon ka nagsasalita at bakit nagsasalita ka ngayon? Hindi ba yan contradicting sa sinasabi mo na nasa Biblia na huwag gagalawin yung pinahiran? Hindi po. Dahil ginalaw po ako nung pinahiran. So I have to explain.
And I have to expose what this huwad na pinahiran is doing and have done. Yun po mga kapatid. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Kapatid na 1010 Lab. Sabi naman, Brad Wally Billones, adding na po kayo. Meron po kayong makikita dyan. I-accept nyo po yung invitation. Sabi ni Sister Annalyn Mirasol Magat, JR Badong, ano po ang masasabi nyo dito na pinananampalatayanan noon na dukhang pantas si Bes na kaya nga iyon ang kinu-question na nagpayaman kasi nakikita sa lifestyle, ibig sabihin lumalabas nga na iba ang sinasabi sa pamumuhay. With all fairness po mga kapatid, during Brother Ellis era, lifetime, noong nasa Singapore kami, alam niyo po mga kapatid, makakapagpatunay dyan, makakapag-testify mga kapatid sa Hong Kong. Instead of titira sa lokal, ay sa titira sa hotel, alam niyo po mga kapatid, tumira po kami sa lokal ng Hong Kong. Yung kwarto po ni Brother Eli na ginawa, yung po yung AdPro na kwarto ng AdPro. Nandun yung mga gamit-gamit. So, ako po, masasabi ko talaga, dukhang pantas naman po talaga siya eh. Ngayon, kung meron mang mga naipundar, hindi ko na po kayang sagutin yan mga kapatid. Sabi ko nga po, I cannot answer to a question na wala naman akong alam. Sasagutin ko lang po yung mga tanong na I have personal knowledge. Kaya ko po sinasagot yan kasi nakita ko po and nakita ko hindi po plastic si Brother Eli. At ano po siya, wala po siyang tinatago mga kapatid. Yun po ang alam ko po. Brother Wally Billones, hindi mo na-accept yung aking Wait po, hanapin ko po bro, sabi niya. Sabi ni Jello Alf, nag-exit na po ako, 2 years ako sa iglesia. Buti po nalaman ko yung mga issue sa iglesia. Salamat po sa Diyos, kapatid. Sabi ni Val David, close ba si Yuli at KDR? Definitely not. Wala pong invite daw, sabi ni brother Wally. Hanapin ko po kayo brother Wally. Ay, wala po kayo. Meron po kaninang invitation akong adding na po kayo, brother. Sabi ni brother Persimon, good evening po bro. Watching po habang break time sa work. Ingatan ka nawa palagi, bro. Salamat po sa Diyos. Likewise, sa pag-iingat po sa inyo. Click nyo nga po yung tabing gilid ng right comment. Try lang. Approve. Ayan. Adding na po kayo, Brother Wally Billones. Sabi ni Hailey Mupi. Ayun. Hello po, Brother Wally Billones from lokal ng Texas, USA. Bro, morning po sa lahat. Opo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, bro. Bro, na-receive mo po yung text ko kahapon? Na-receive ko po yung text nyo po, message nyo kahapon. Ganun po silang ganun silang mag-judge sa mga lumalabas. Opo. Meron pong sinasabi si Hailey Mupi, sinungaling ka daw, sabi ni KD. Ngayon lang, haha. Tigilan mo na daw, paninira. Hoy, Daniel Rason, alam mo sa sarili mo na hindi ka sinungalingan ang pinagsasabi ko. Hindi ba totoo ang tatay mo ay babaero? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na ang asawa mong si Arlene Rason ay pokpok sa Japan? Ano kasinungalingan ang pinagsasabi ko? Hindi ba totoo na si EJ Rason na iyong adopted brother ay isang drug addict, babaero, at saka
nagsusugal? Hindi ba totoo na ang iyong adopted na son na panganay, si JR Rason, ang iyong junior, ay naglagay ng pampatulog sa inumin ni Brad Ramon Espanyol? Magharap-harap tayo sa husgado. Sige, hindi ko kayo urungan. Akala nyo ba matatakot ako sa inyo, Daniel Rason? Ano ka na? Checkmate ka na, boy. Kaya kahit anong sabihin mo, Daniel Rason, papahiya ka lang ng Diyos ni David, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Hintayin mo lang ang mga magsasalita pa laban sa'yo. Hintayin mo lang. Yan lang ang masasabi ko kay Hailey Mupi. Brother Wally Billones, go ahead. Bro, wag mo lang patulan yung mga yan kasi ginagalit ka lang niyan kasi para, alam mo na, mawala ka sa focus. At the same time, bro, paumanhin po sa mga kapatid, sana po, wag natin entertain yung mga bagay na ganyan kasi ano yan ginagalit tayo niyan Tapos lumalabas, pag nagalit po tayo, lumalabas na tayo ang masama sa ginagawa nila. Tapos po bro, paumanhin po, sana wag natin entertain kung ano man po yung nagawa ni Brad Eli. Tama po mga sinabi nyo. Patay na po yung tao, respetuhin po natin. Ito po patungkol din ko dung sa pinipost ni Kuya Adel. Sana po bro, kung naririnig mo po to, wag na po nating siraan si Brad Eli. Kasi ako po, personally po, hindi ko po kilala si Brad Eli, pero gaya po ng marami sa atin, siya po ang nagmulat sa madilim na buhay ko at sa maraming kapatid natin. Kaya sana po, igalang na lang po natin yung namayapa ng nagmulat sa ating mga mata. Wag na po natin entertain yung mga Alam bro, niyo po, Brad Wally, kahit masabi ko lang po kayo, bago ko po makalimutan, kasi sinabi niyo po, meron po kayong binanggit na respetuhin na lang natin. Alam niyo po, yung mga taong galit, kahit patay na, wala pong pagrespeto yan. Opo, ano po, bro? Brad Wally. Opo, pakiusap ko lang din po sa iyo, bro. Wag na natin i-entertain yung mga ganyan kasi ano yan sumasaw-saw po dun sa ating pinaglalaban. Correct po. Na dapat po yung tama po yung mga focus natin na malaman ng mga kapatid na yung ating iglesyang namulatan hindi na ganun po. Exactly po. Ako po ay laging nagdarasal sa mga kapatid na sana magsuri po sila, tignan nila yung side nyo po na pinapasinungalingan nila na mali kayo. Ako po ay nagsusuri sa dalawang bagay at hindi rin po ako naniniwala sa sabi-sabi na sinasabi nila, sinisiraan nila kayo. Kasi sa the way na magsalita sila at the way na magsalita kayo, mas naniniwala ako sa inyo kahit hindi po tayo magkilala kasi sila sinasabi nila, bakit na maniniwala diyan? Hindi mo naman kilala yan, ganto ganyan. Ang masasabi ko lang po sa kanila ay sana mamulat sila na bigyan nila ng pagkakataon yung mga kapatid na malaman, mapaalam sa kanila na yung tunay na iglesia, hindi yung nagtatago ang isang tao sa mga salita ng Biblia at Brad Wally, Opo. masabat ko lang po kayo uli. Kaya nga po ako, ayoko pong magkaroon ng affiliation sa kahit kanino, hindi nakikita yung mukha. Tama po yan, bro. Salamat po sa Diyos. Marami po kasing nag-i-invite sa akin, walang katigil-tigil ang pagsisend ng invitation sa akin na kung po pwede daw po nila akong interviewin doon sa kanilang etc. Kung ano man yon. Sabi ko, pagbibigyan ko kayo, sabi kong ganyan. Basta, sa isang kondisyon, ipakita ninyo sa publiko kung sino kayo.
Opo, tama po yan, bro. Ayun, doon lang po tayo sa Mas- totoo. Huwag po tayong magtago sa It, alias. it Wag, will wag, be unfair for me dahil ako lantad akong nagsasalita. Opo, ako rin po, bro. Ako po, kung ano nyo po nakikita, ganun po ako. Hindi po ako nagbabalat kayo, hindi po ako kasi po ang turo sa atin, oo o hindi. Correct. Kung mali, mali. Hindi dapat maging tama ang mali. Correct. Dapat panindigan natin yung mali, saka, tama. Ano naman po, totoo po yung sabi ng Biblia, Brad Wally. Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, di nagkakasala. Alam niyo po, kapatid na Wally, si Haring David, nagkasala po. Nagkapatong-patong yung kanyang mga kasalanan. From pangangalo niya sa pagpatay, nagkapatong-patong po. Pero nung ipakilala ng propeta Nathan kay Haring David yung kanyang pagkakasala, namintuho po siya sa Diyos. Nagmakaawa po siya sa Diyos. At pinatawad po siya ng Diyos. Gayon din po yung sinasabi ko kay Daniel. Hindi po kailangang humingi ng tawad sa akin. Dahil unang-una, hindi mo naman sa akin ginawa yun. Yung kasalanan na ginawa mo, hindi sa akin. Kasi paglapastangan sa kapatid ni Kristo. Tama po, bro. Biro mo, ititiwalag ka na walang ginawang walang judicial process na nangyari. Nakakalungkot nga po kasi pag kasi bawal ang sinasabi agad nila, ay wag mong panuurin yan. Ano yan? Tiwalag yan. Kalaban yan. Ganun na. Kasi po sa mga kapatid, kung hindi ka talaga magsusuri, hindi mo malalaman ang totoo. Ngayon, kung sasabihin sa'yo, gagawin kang tau-tauhan, o kaya gagawin kang puppet, wag mong makikinig ka doon, hindi mo malalaman yung totoo. Tama po. Hindi po kasi pwede na binigyan po tayo ng kalayaan ng Diyos. Tama po yung bro. Yun po yung kahigitan natin sa lahat ng nilalang, pati sa mga Opo bro, pero po bro, ang nangyayari sa iglesia parang kung ano na lang ang sabihin, doon na lang sila. Pag sinabing tahimik. Pero ayun nga po. Mas malupit pa po, kung ganun po, Brad Wally, ang lumalabas, mas malupit pa po ang MCGI kesa sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tama po kayo, bro. Bakit ko po nasabi? Alam niyo po, ang kaisahan lang po ng mga Iglesia ni Cristo sa pagboto. Pagka hindi mo binoto yung ibinaba ng kanilang pamunuan, ng kanilang sanggunian, katiwa-tiwalag yun. Pero dito sa MCGI, sa pamumuno ni Daniel Rason, pagka hindi ka naka-align, pagka nagtanong ka, black ka na kaagad, tiwalag ka na kaagad. So mas malupit, biro mo, kaya nga merong kapatid na nag-message sa akin, bro, ako po ito po yung dami account ko para makapanood at makapag-comment sa inyo, sabing ganyan. Po ako, closet na po ako, pero sa loob ko, sa puso ko, exit na ako. Kaya hindi po ako maka-exit na publicly dahil yung pong asawa at anak ko aktibo pa. Takot po ako na baka po pag nalaman nila magkagulo po ang pamilya namin. Sabi po nung kapatid na yon. Marami pong nag-message sa akin, almost the same yung kanilang mga sinasabi. Pero po marami iba-ibang pato. Bro, ang masasabi ko lang sa mga kapatid, wag tayong matakot dun sa pumapatay ng katawan. Dapat ang katakutan natin yung pumapatay ng espiritu. Kasi po lang yan, tao lang po yan Manindigan po tayo bilang isang totoong Kristiyano. Panindigan natin, wag tayong matakot sa kanila kasi sabi rin din po, kung gustong kumain, magpagal. Wala tayo kasi hindi sa kanila manggagaling po yung ating ikabubuhay.
kung tayo may mga trabaho at kung tayo naninindigan bilang isang Kristiyano at bilang merong Diyos sa puso, paninindigan po natin yan. Pero kung tayo patuloy magtatago at kasi useless po bro, sabi niyo rin po, pag nanatili ka doon sa iglesia, pinapatronate mo, parang nagkakasala ka. Sana sa mga kapatid, huwag na nating pagpatuloy. Manindigan tayo sa sarili natin. Huwag tayong matakot kasi kung meron tayong Diyos sa puso at sa pag-iisip at ipinapa-Diyos natin na lahat ng gawain natin, huwag tayong matakot. Manindigan po tayo. Ako, sabi ko nga po sa inyo kanina, Brad Wally, nag-contemplate ako doon sa pink na sinasabi nung nagko-comment kahapon na bobo daw ako. Sabi ko, oo nga, bobo nga pala ako. Sabi kong ganyan. Totoo naman, bobo naman talaga ako. Katunayan, bobo ako, sabi ng Biblia. Hindi baga pinili ng Diyos yung kapangpangan ng sanglibutan upang hiyain niya yung mga marurunong. Kaya ako, tarik ko naman na bobo ako eh. Pero, yung bobo na inahamak mo, nasa iyo ngayon. Tama po, bro. Bro, hayaan mo na lang sila kahit sabihin nila, basta tayo, doon lang tayo sa tama. At kung sila ang matalino, sila ang magaling. Salamat sa Diyos. Opo. Basta tayo, panghawakan natin yung aral. Kung tayo kinukutsa nila, salamat sa Diyos. Basta tayo ipagdasal natin nung maging maayos. Kaya nga, yun nga po ang sinasabi ko, di po ba, Brad Wally, mga video ko, na hindi po pwede ang isang leader kinakasangkapan ng Diyos ay mag-promote ng karahasan. Tama po, bro. Kung uhuli ng Panginoong Jesucristo sa hardin ng Getsemania pagkatapos niyang manalangin, yung pong panalangin niyan, nung nanalangin ng Panginoong Jesucristo sa Getsemania, very intense yung kanyang panalangin. Alam niyo po ba bakit very intense yung kanyang panalangin? Biro mo, lumuluha ka na ng dugo? Na-experience nyo na po bang lumuha ng dugo, Brother Wally? Never pa po, bro. Pero itong Panginoong Jesucristo, anak po ito ng Diyos. Sa kanyang matinding panalangin at pakiusap sa Ama, na lumagpas sa kanya yung saro. Nanalangin po siya. Very intense na panalangin. Pero sabi niya, wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban, Ama. Kaya patapos po niyang manalangin, dumating yung mga sundalo, Romano, sa matinding pag-ibig ng apostol na si San Pedro, kinuha niya kaagad yung tabak ni Malco, tinagpas yung kanyang tenga. Hindi sinabi ng Panginoong ito, bakit tenga lang? Tagain mo yung ulo. Balatan mo ng buhay. Paggulungin mo sa tabak na matalim at iagis mo dun sa patis na may sili. Manapat, sinabi ng Panginoong Jesucristo, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Tama po, bro. Kaya po ako ngayon, mas tanggap ko, sabihin nila akong bobo, sabihan nila ako ng masasamang salita, okay lang yan. Sabi ko nga po, bukas makalawa, marirealize ninyo kung gaano kahalaga at katotoo lahat ng mga sinasabi ko, mga kapatid. Dahil ito po ay mangangahulugan ng inyong pagkaligtas at ng inyong pagkaimpyerno. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mga damay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Hindi ko po salita ito. At ayoko nga pong, hindi ko nga po alam ito eh. Natandaan ko lang po itong talata na to noong pong kinausap ako nung kapatid. Hindi ko lang po pwedeng i-out. Kanina nag-usap na naman kami, nag-video call kami. Sabi niya, brother, in-unfriend na kita dito sa original na account ko. Ngayon, hindi ako marunong kasing gumawa ng dummy account na yan dahil alam mo naman, matanda na ako, sabi niya ganyan.
magpapaturo ako, sabi niya ganyan, na magpapagawa ng dummy account para makapanood pa rin ako sa'yo. Sabi niya ganyan. Dati po kasi, ang sinasabi ko, if remaining in that church will make you a better person, it's totally fine na magstay dyan. Basta ang may papayo ko lang, yung hard-earned money, yung mga pinagpagalan yung pera, i-focus ninyo sa pamilya ninyo. Pero, kung magkausap kami nung matandang kapatid na yon sa iglesia po matandang kapatid sa iglesia, pati sa laman, matanda na po siya. Alam nyo, biglang pumasok po yung talata na Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Nabukas kay Brad Eli yun Talaga pong merong salita ang Diyos sa Biblia na sinasabihan niya yung kanyang bayan. Sino po yung bayan ng Diyos? Ito po ba isang samahan? Hindi po. Ito po ay grupo ng mga tao na sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Tama po, bro. Kaya nga sabi po ng Biblia dito po sa Lucas 17:20, tayo po ay templo ng Diyos. Templo po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya ganyan po, mga kapatid, ang ganda nung sinabi ni Brad Wally, hindi dapat tayo magtiwala sa sinasabing tao. Sino nga ba naman ako, Brad Wally, para pakinggan mo? Hindi mo naman tayo magkakilala po Pero bakit mas naniniwala kayo sa akin kesa kay Daniel Rason? Hindi naman po ako pinagkatiwalaan I am not relevant to the church. Bro, kasi po, kaya ako naniniwala sa inyo, totoo yung sinasabi nyo. At paano nyo po nalaman na totoo? Bro, nagsuri po ako. At sa aking kalooban, totoo ang sinasabi nyo. At yung sinasabi nilang dapat ko kayong huwag ko kayong dapat paniwalaan. Hindi po. Mga kapatid, nasa puso po ninyo yun at nasa pangunawa nyo kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo o may basihan o gumagawa lang ng kwento o nagpapalapad lang ng pangalan. Opo. Para sumikat. Hindi ko po pinagtatanggol, mga kapatid, si Brad Badong. Ang nakikita ko po sa kanya, nagsasabi siya ng totoo. At lahat po ng kapatid, may patunay po niyan. Ngayon, kung ito po, kaya rin po ako lumabas para makita rin po nung mga kapatid na nasa Texas, magkaroon sila ng curiosity na bakit ako nagkaganto. Sa totoo lang po, hindi ako lumalaban sa pananampalataya. Inuulit ko po, lahat po tayo, wala po tayong paglaban sa pananampalataya. Amen. Gusto lang po nating malaman ang katotohanan. Amen. At panatiliing malinis ang ating nasimulan. Yun lang po, mga kapatid. Hindi po ako nandito para maging sikat at maging katulad ni Brad Badong na sa tingin nyo humihingi ng atensyon o kasi sinasabi nila, nag-ano lang yan ng views, mga ganito para kumita ng pera. Mga kapatid, gising lang po tayo. Imulat natin ang mata natin, i-open natin yung puso natin sa tama. Huwag po yung i-criticize natin yung katulad namin, si Brad Badong, yung iba po. Huwag nating i-criticize. Magsuri po tayo. Yun lang po. Alam niyo po, Brad Wally, masabat ko lang po kayo ng kaunti. Doon po sa sinasabi po ninyo na sinasabi ng iba, nagpapaano lang po ako para kumita, dumami viewer. Alam niyo po, kaya ayoko pong i-public yung account ko. Kaya kita niyo po, naka-private po yung account ko. Kasi po, unang-una, wala naman akong intensyon na kumita at pagkakitaan yung pagsasabi ng katotohanan. Ang katotohanan yan, meron pong gumawa ng YouTube account at ina-upload lahat ng mga video ko. Tinatanong ng mga kapatid, brother, ito ba yung YouTube account mo? Sabi ko, meron po akong YouTube account pero tinampak ko lang po, wala po akong ina-upload doon. Hindi po kasi ako marunong mag-upload. Sabi kong ganyan, hindi po ako techie. Katunayan, meron po akong laptop, hindi ko naman po
alam gamitin yung laptop ko sa kung ano man, nanonood lang ako ng Netflix, yung Biblia, ayan, tsaka yung YouTube, tsaka mga ibang kagaya ng WeChat, Viber. Alam niyo po mga kapatid, wala pong katotohanan po yung Unang-una, matagal na po akong kinukulit ng mga kaibigan ko, mga kapatid na total mahilig kang mag-travel, nakakapag-travel ka sa iba-ibang lugar, sabing ganyan. Magano ka, wala hindi pa po uso mga kapatid yung mga vlogger na yan. Mayroon na pong mga kapatid na nagsasabi sa akin, mag-document ka, i-document mo yung mga travel mo. Malaki ang kita sa ganyan. Ng kaibigan ko. Kaya lang, sabi ko, hindi kasi ako ganun, sabi kong ganyan. Mas gusto ko yung private person. Kung ano yung, gusto ko tahimik na buhay lang. Kaya lang, alam niyo po mga kapatid, as I've said earlier, nangako ako sa Diyos. Ang pangako ko sa Diyos, dadalin ko ang libingan kung ano man yung nalalaman ko. Dahil meron pong salita ang Diyos sa Biblia, huwag mong gagawin ang aking pinahiran. Pero noong pong ginalaw po ako ni Daniel Rason, napatunayan ko na peking pinahiran po itong Daniel Rason. So hindi po pwede, hindi ako magsalita. Biruin mo, sasabihin niya na, sa pulpito po sasabihin niya na, wala kang utang na loob. Nung nagkasakit yung mga magulang mo, pinagamot ko. Noong namatay sila, pinalibing ko, granting, without accepting yung sinasabi niya. Bakit mo kailangang isumbat? Yun palang mali ka na Daniel Rason. Yung panunumbat mo, yun palang mali ka na. Dahil ang Diyos umiibig na walang panunumbat. Tama po, bro. Yan, Daniel Rason. Diyos umiibig ng walang panunumbat. Magkakaroon lang ng panunumbat ang Diyos sa araw ng paghukom. Doon lang niya susumbatan ng lahat ng mga tao na buhay sa mundo. Tanda yan, Daniel Rason. Ngayon, noong tinanong ko ang aking kapatid na nasa abroad, sabi ko, sino ang nagbayad ng hospital bills ng nanay at tatay at nagpalibing? Sabi po ng kapatid ko, ako. Sabi ko sa kapatid, itong si Daniel Rason, sinasabi niya, siya daw ang nagbayad ng bill at nagpalibing. So kung hindi ako magsasalita, mapapaniwala ni Daniel Rason ang mga kapatid. Ganun po katindi ang ginagawang kasinungalingan ni Daniel Rason, mga kapatid. Kaya takot po sila na mapakinggan ako ng mga kapatid. Nibanggitin po yung pangalan ko, hindi mabanggit-banggit sa kaya puro patama Kung talagang masama akong tao, Daniel Rason, banggitin mo yung pangalan ko. Banggitin mo lang ang pangalan ko. Tiniyak ko sa iyo, Daniel Rason, mas marami ang maninindigan pagka binanggit mo na ang pangalan ko, mas lalo ka lang mapapahiya. Yan ang tiniyak ko sa iyo, Daniel Rason. Kagaya nung sinasabi ni Brad Greg Torres Jr. sa bakit masabi-sabi yung pangalan ni Brad J. Arbad? Siya ba ay si Voldemort sa Harry Potter? Kasi yung pangalan ni Voldemort hindi pwedeng banggitin yun sa Hogwarts. Kaya ganun. Anong meron sa pangalan ko, Daniel Rason? Yun lang po ang masasabi ko, Brad Wally, na kaya ngayon, sabi nga nung kapatid kanina, Paul, sabi niya, sana wag kang manghihimagod sa pagsasalita ng mga totoong nangyayari sa inner core ng iglesia. Dahil nakakaawa yung mga kapatid nating nabe-brainwash. Nung nag-message yung kapatid nung pagkabasa ko, tumulo yung luha ko, sabi kong ganyan. Hindi naman din po pwede na habang buhay ako yung magsasalita. Pero alam niyo po, mga kapatid, nararamdaman ko sa puso ko kung papaanong sinabi ng Diyos kay Elias yata or kay Eliseo na marami akong nagtira pa ako ng 7,000 lalaki na hindi sumambas kay Baal. Ganyan din po ang sinasabi ng Diyos sa kalooban ko. Hintayin nyo lang po mga kapatid. At pagka tumindig ang mga magsasalita na yan, kung papaanong hindi mabanggit-banggit ni Daniel Rason yung pangalan ko,
Hindi ko na po alam kung saan pa itatago ni Daniel Rason yung kanyang pagmumuka. Pagka itong mga tao ang lalabas para bigan sa katotohanan at i-expose ang hindi nyo po alam, mga kapatid. Brad Wally, meron pa po kayong gusto sabihin? Ay, ito na lang po, sa lahat po mga kapatid, inuulit ko po, manalangin po tayo na sana mabuksan yung mga pag-iisip ng kapatid. At the same time po, panitiliin po natin yung mainahon. Kahit po tayo sinisiraan or nagsasabi ng kasinungalingan sa atin, pagdasal pa rin po natin kasi yan po yung natutunan nating aral sa iglesia. Alam niyo po, Brother Wally, meron pong sinasabi ang Biblia na humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ipahayag mo yung kasalanan. Opo, bro, tama po yan, bro. Pero kasi may mga taong talagang sumasawsaw dito sa channel mo. Ayan, meron ako nakita, badong, demon, mga ganyan. Opo. I-block mo na yan, bro, kasi ano yan ayan yung mga tik-tik na hindi nakakaunawa. I-block mo na yan kasi yun lang dapat sa channel mo, yung talagang nagsasabi lang ng totoo. Kasi ano yan ginagalit ka niyan para mawala ka sa composure mo. Hindi naman po nila ako makukuha sa ganyan. Kapatid na Wally, kasi unang-una, alam ko merong gumagabay na mabuting diwa sa akin. Salamat po sa Diyos. Yan lang po ang masasabi ko. Nararamdaman ko po yun sa kalooban. Kagaya po niyan, meron pong ilaw na patay sindi dito sa lugar ko na wala naman pong sensor yon at bagong palit. Alam niyo po, dito lang sa building na kinaroroonan ko, ilang beses ko na nagmamasid-masid po ako na merong mga nagpaparamdam na mga espiritu. Opo, bro. Kasi humihina signal mo hindi naman po ako natatakot kasi unang-una, sabi po ng Biblia, ang anghel ng Panginoon umahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Ba't ako matakot? Tama po yan, bro. Kaya alam niyo po, mga kapatid, kahit sabihan niyo kung demonyo ako, ang Panginoon kong Jesucristo, sabihan din po siyang demonyo. Sino ba naman ako para umangal pagka sinabihan akong demonyo? No, sinabihan ng Panginoong Jesucristo natin, kapatid na Wally, na inaalihan siya ng masamang espiritu. Wala naman. Dinedma lang niya. Tama po. Kaya alam niyo po, kapatid na Wally, meron pong art of deadma. Bad publicity is still publicity. Opo. Tandaan po yun. Yung bro, tinuro ko sa doon sa amo ko. Sabi ko, bad publicity, bad comment to our hotel is still publicity. The people will be interested. What is this? So they will get curious. Bro, para bibigyan ko po ng daan yung iba, mag-out na po ako. Sa huli po, laging kapayapaan at manatili po yung pagiging mapagpumbaba natin sa lahat, kahit po sa lahat ng mga taong inuusig tayo. Ang dalangin ko po palagi, maingatan ang mga kapatid at yung mga kapatid na nag-uusig sa atin, sana po magising sila at bigyan nila ng pagkakataon mag-analyze ang pag-iisip nila. Maraming salamat po sa Diyos, bro. Panatilihin po sana kayo ingatan po sana kayo at 10 naman ating mga kapatid. Para po bibigyan ko po yung iba na umaakyat, out na po ako, bro. Salamat po sa Diyos, bro. Salamat po sa Diyos, Brother Wally. Ingatan po kayo ng Panginoon at ng inyong buong sambahayan. Apo, salamat. Likewise po, bro. Salamat po sa Diyos. Ayun, si Brother Wally Billones. Ayun, si Brother Wally Billones from Texas, USA. Ganun lang naman po Kung talagang nagsisinungaling lang ako, bakit hindi nyo pabayaan yung mga kapatid manood? And sila ang humatol kung totoo ba or kasinungalingan lang ang sinasabi ko. Pero the more na pinapablock ninyo ako, mas nagkakaroon ng interest
at curiosity ang mga kapatid. Hindi basta-bastang mga kapatid. Ang mga kapatid na talagang sumasampalataya at ang pananampalataya ay hindi sampay-bakod. Ganun lang naman po ang kasimple, mga kapatid. Sa Singapore lang, mga kapatid, maraming katiwalian po dyan. Sa Australia lang, maraming katiwalian po dyan, mga kapatid. Apakarami pong nagme-message sa akin, bro, totoo po yung mga sinasabi nyo, ang dami pong katiwalian po dito. Paano ko po nalaman? Hindi naman po ako nakapunta ng Australia. Paano ko nalaman yung sa Singapore? Pumupunta man ako sa Singapore, anong pakialam ko dyan sa pamumuno ni Robert Noboa? Paano ko nalaman yung mga katiwalian sa ano? Dahil maraming kapatid na dumadaing sa napakaraming tulungan. Sabi nga po nung kapatid na kausap ko kanina, mas malala pa pala ang iglesia na to kaysa dun sa born again na religion ko dati. Sabing ganyan, dati ikapulang. Ngayon, napakaraming tulungan. Biro mo, may concert, may ganito, may ganito, may ganyan, mapakadami mga kapatid. At hindi ka po pwedeng magtanong. Pag nagtanong ka, automatic block ka. Automatic tiwalag ka. Yun lang po mga kapatid ang masasabi ko po. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Hindi po liko ang Diyos na sinampalatayanan natin na ipinangaral ng kapatid na Soriano. Sabi nga po niya, that somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. A single act of mercy done by faith, done with love, is enough for a person to be saved. Yun lang po mga kapatid. At muli po, maraming salamat po sa Diyos at ingatan nawa po tayong lahat ng Panginoon. Muli po, iniiwan ko po ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo at ng Diyos Ama. Amen.